Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe na pwedeng-pwede nating gawin para sa nalalapit na Christmas. Ito po ay nagawa ko na po ito noon, pero napakarami pong nag-comment kasi marami po yung ginawa ko noon. Paano daw po kung 2 kilo, 1 kilo yung lulutuin. Imi-minimum po natin yung ating lulutuin. 2 kilong sakto yung ating gagawing pork morcon. Pero bago tayo mag-umpisa, kung bago kayo sa aking channel, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Ayan, ito po ay 2 kilo. Pina-slice ko po sa palengke ng ganito para po maganda. Kailangan po yung walang sira. Kasi po may nagtatanong kung paano daw po kung 1 kilo. Pwede naman po, pero para po sa akin, sayang naman po yung ating isasahog. Kaya 2 kilo ay okay na po. Pero kung gusto nyo ng 1 kilo, hati-hatiin nyo na lang po itong aking mga ingredient. Gagamit po tayo ng 2 kilong pork, pigi. Pigi po itong aking ginamit ngayon. Gagamit po tayo ng taba ng baboy. Ito po yung sinasabing tabang tigas. Hotdog, carrots, at ham. Ganon din po ang salted egg. Para naman po sa pagmamarinate, gagamit po tayo ng 2½ cup pineapple juice, ½ cup soy sauce, yung pong sugar, 1 cup po ito, pero pinarada ko lang po ito para kung, siyempre po sa panlasa natin kung ayos na yung tamis. 1 pusong bawang, seasoning, 1 tablespoon asin, 1 tablespoon pamintang durog o pino, at syempre po yung powder seasoning. 1 cup tomato ketchup o banana ketchup. Ito po ay 200 grams yung pong ating tomato sauce, 4 na kalamansi, 2 tablespoon pickles, 1 liver spread na maliit, at syempre po itong ating cheese. Ngayon, ang uumpisahan po natin yung pagmamarinate ng ating pork. Okay, ito po ay 1 cup. Lagay po muna natin ang mga 3/4 cup. Madali pong maghabol pag medyo nakukulangan tayo. Ito po yung ating pineapple juice, soy sauce, seasoning, yung ating bawang. Ayan. Atin lang pong tunawin yung sugar, yung ating kalamansi juice. Okay, ngayon po, imamarinate po natin tong ating pork. Ayan. Ayan. Pagka po kayo bibili sa palengke, ipapa-slice nyo po ng pangmurkon. Alam na po nila yan. Kasi, kung tayo po yung magi-slice, ako nga po marunong na pero nahihirapan po ako. Dahil kailangan po talaga walang kasira-sira para maganda yung ating pagbabalot. Ayan. Ito naman po yung ating tabang tigas. Ngayon, i-marinate po natin to ng 30 minutes hanggang 1 oras. Ayan, syempre po mas maganda kung hindi naman, syempre po ito po kasi pamlag, kaya kailangan matapos kaagad. Pero kung gagamitin po sa bahay o iuulam, pwede po ang overnight.
Okay, balik po ako after 1 hour. Pagkaraan po ng 1 oras, ayan, bibilutin na po natin ang ating pork morcon. Ayan. Ganyan lang po. Hahaplasan lang po natin ng konting sugar. Ayan, ganyan lang. Lagyan natin ng ham. Ayan, syempre po sa paggawa po ng pork morcon, iba-iba po tayo ng style. Eh ako po, ito po yung aking style. Ayan. Ito po yung tabang tigas. Ayan. Lagay po natin tong hotdog. At ito pong ating salted egg. Pwede po ang itlog na nilaga. Kaya lang po ako po kasi talagang mas gusto ko tong salted egg kasi po masarap po talaga siya bukod sa yung po bang tamis at may bahagyang maalat-alat, eh nalalasa po talaga. Mas nasasarapan po ako. Ngayon, i-roll na po natin. Ganito lang po yung pagro-roll. Ayan, nasa inyo po yan. Kung ganong kataba yung ating gusto. Ayan, ganyan lang po, katamtaman. Atin pong gupitin. Ayan. Ito po yung aking panali. Kung ako po kasi, cooking wire po ito. Talaga pong hindi ako anong magtali eh. Kaya, para po hindi ako mahirapan, kinakat ko na lang po. Ayan. Ganyan lang po yung aking ginagawa. Saka ko po ibubuhol. Ayan. Hindi po ako marunong nung tuloy-tuloy eh. Ayan, ngayon isunod naman po natin yung kabila. Ganyan lang po. Ibuhol po ulit natin. Yung po kasing anak ko, mahusay pong magtali nito, marunong. Eh ako po kasi hindi. Ganyan lang po. Ayan, ganyan lang po. Itali lang po natin hanggang mag-lock na yung ating morcon. Ayan, ganito lang po, paulit-ulit lang po yung ating gagawing pagtatali. Ito po ay naitali ko ng 4 na tali hanggang mailak natin yung ating pork morcon. Ayan, lagay na po natin dyan. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ganyan lang pong procedure. Paulit-ulit hanggang sa matapos yung ating niro-roll. Okay. Ayan, heto na po. Sa 2 kilo, naka5 piraso po ako ng pork morcon. Ngayon, umpisahan na po natin yung pagluluto. Malalaki din po, oh. Diba? Okay, ngayon po, ito pong ating pinagmarinitan, ay atin po iyang ipampapalambot sa ating pork morcon. Ayan, ganyan lang po. Ito yung natirang sugar, 1 cup yung sugar po. Pickles. Sabay-sabay na po natin yan. Ating ketchup, banana ketchup, tomato sauce,
Itong natirang soy sauce. Itong liver spread. Ayan. Yung pong cheese, mamaya na po natin ilagay. Ayan, anuhin na po natin to. Bukas na po yung aking apoy. Una po, nasa high heat muna. Siyempre, pagka po medyo siya malambot na at nagpapalapot na lang po tayo ng sauce, pakikita ko po sa inyo, ilalagay na po natin sa medium heat yung ating apoy. Okay, balikan po natin. Ayan, bayaan lang po natin siyang pakuluan dito sa mga inilagay kong ingredient. Ngayon po, siyempre po, lalo po kung hindi non-stick yung ating gamit, medyo po sisilip-silipin natin at aangat-angatin po natin yung ilalim kasi po ay baka manikit. Okay, balik po ako pa kumukulo na siya at medyo malambot na. Ayan, gadgaran na po natin ng cheese. Pagka po ganito na, medyo yung ating pork malambot-lambot na, ilalagay na po natin sa medium heat yung ating apoy para po maganda yung pagkakalapot at hindi po manikit yung ilalim. Lagyan po natin ng cheese. Siyempre po masarap mag-cheese. Ayan. Ganito po, medyo aangat-angatin lang po natin yung ilalim. Ayan, medyo yan, gaganyanin po natin kasi po baka manikit. Ayan. Lalo po kung hindi non-stick yung ating gamit, talaga pong medyo maninikit yan. Kaya aagapan po natin. Medyo bibiling-bilingin, ikot-ikutin. Ayan, ganyan po. Tuloy lang po natin yung pagpapalambot. Ayan. Pagka po ganito na, ayan na, naglalapot na po yung ating sauce, pwede nyo na pong tikman yung ating sarsa para po malaman natin kung saan ba kulang. Siyempre po, yung alat, nasa panlasa nyo po iyon, at yung tamis. Dito po, ire-ready na po natin yung saktong timplada na gusto nyo hanggang sa pabayaan na po natin siyang lumapot na gusto at magsarsa yung ating pork morcon. Okay, takipan na po natin at ilalagay ko na po sa medium heat yung ating apoy. Ngayon, magbabalik po ako pag ready na po talaga itong ating pork morcon. Ayan, pagka po ganito na ayan o, ang ganda-ganda ng aking sauce, talaga namang napakalapot. Okay na po ito. Papatayin na po natin ang apoy at ready na po ito. Ayan. Ayan. Heto na po. At talaga namang ready na ngayon. Atin na po siyang slicein o hiwain. Napakaganda naman, oh. Talagang malambot. Ayan, buong buo. Diba? Pag inahin natin to sa ating mesa, talaga namang katakam-takam. Napakaganda pong lutuin na ito. Ngayon darating na Christmas. Talaga namang yummy yan. O ngayon, ilalagay na po natin at ipe-plating natin ng maganda. Ayan, ngayon lagyan po natin ng sarsa. Siyempre po, masarap talaga. Ayan. O diba? Ito pa po yung ating naluto. Pahiran po natin. O diba? Napakasarap po nito ngayong darating na Christmas. Ilagay na po natin to sa ating listahan para sa darating na holiday season. O paano po? Tikiman na po tayo. Okay, ngayon tikiman na po tayo.
Talaga pong masarap. Meron pa. Malambot po yung ating nabiling pork. Saka po talagang nagbalabalansi po yung lasa. Kaya po ako gusto ko talaga yung salted egg kesa sa nilagang itlog. Kasi nagbibigay pa po siya ng iba talagang kombinasyon ng lasa. Nag-aagaw-agaw, maalat-alat, manamis-namis. Talaga pong yummy-yummy. Gawin nyo na po ito at talaga namang magugustuhan ng ating pamilya. O paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Babuus!